Nang makukulong dito wala. o walang mapaparusahan dito? Dapat nag-iingay pa rin tayo dito. Okay na ba yun sa inyo? Ganun-ganun na lang yun? Bilyong piso ang pinag-uusapan natin dito. Sinasabi pa nga, trilyong piso? Di ba may mga nagsasabi, hindi lang bilyon yan. Trilyon ang usapan dyan. So paano, okay na yun sa inyo? Kumbaga quits-quits na lang? Ano ito, move on na lang tayo dahil 2026 na mga kapatid? Ganun ba yun? At ang tanong nga po dito, kung gaano po katibay ang mga kasong isinampa at isasampa pa sa mga binabanggit nilang mga malalaking isda sa kontrobersya at skandalong ito. Nag-aral ka, natuto ka, naging bihasa ka. Ang problema dyan, kung nag-aral ka, natuto ka, mangurakot. Yun ang problema. Pagkatapos noon, di ba yung susunod sa iyo, anak, ikaw naman ang magsimulang mangurakot. Pati yung anak, tinuruan, anak, okay ang dilihensya. Pati yung bata, So anak, naturuan. napagtanto ko, mas maganda ako na kontraktor, tayo na kontraktor. Ayos. Nasa alam niyo po, talagang ang problema natin medyo umaayon din ako. Sabi na si Zaldico ay humarap mismo sa kanya Yes. noong January 15. Hindi ba ito yung abogadong may notaryo sa Maynila? Hindi. Abogado ni Imposible. Gutesa? Siguro, wait lang siguro naman, na ang mga abogado dito sa Pilipinas, hindi naman, ang mga notary public na ilan dito sa Pilipinas na medyo, sabihin na natin may kakulangan kasi minsan nakakapag-notaryo talaga tayo ng hindi nila kaharap. Yung no ilan. presence, ha? No presence. Siguro naman sa Sweden, mas mahigpit. Siguro naman doon, hindi kagaya dito, na pwede sila magnotaryo Okay. nang wala yung tao. Lalo pa hindi basta-basta itong si Zaldi mo. Aha. At hindi rin basta-basta yung kanyang kaso. Aha. So kung ako si Attorney Beatrice Gustafson, hindi ako papayag na wala sa harap ko mismo si Zaldi. Puwera na lang kung doon ba sa Sweden money talks din. Ang dali lang. Baka ipatawag ng Senado yan. Yun ang kinakakaba ko. O di sige, first lady na lang. Papasama akong first lady ng South Korea. O nga pala. Aaron, sa inaabangan mo, meron nang nakulong na big fish. O ito na, Pero breaking news. Slight lang. Mga kapatid, ibalita Kasi na natin ito. naibaba ng yung kaso. Oo, sa mga nag-aabang ng may makukulong. Ang tagal-tagal nating nag-aabang. Kailan ba may Dahil yan makukulong? sa kaso ng panunuhol. Ay nako, ito na mga kapatid, isa po sa pinakamalalaking balita. Opo. May makukulong na po ng 1 taon at 8 buwan dahil sa kaso ng panunuhol. Dahil daw sa... Hindi ito as in habang buhay na Hindi pagkakabilanggo. po. Pasensya na po mga kapatid. 1 taon at 8 buwan po na may makukulong dahil po daw sa pagtanggap Pagtanggap ng alin? ng Chanel bag Chanel? at ng diamond. Wow! Sigurado na Asawa po. ba ng ano yan? Asawa po. Asawa po. Asawa? Asawa, mga kapatid. sige. Kayo po ba'y natutuwa? Yun nga lang, hindi dito sa Pilipinas. Saan yan? Sa South Korea. Oo. Asawa po ng dati nilang pinuno. Oy. Former First Lady. Ng South Korea South nga. Korea. Oo. Yun ang desisyon. Ganon kabilis sa South Korea. Oo. Tinanggap ay Chanel. Chanel bag At saka, and a diamond. Engagement ring ba yon? Hindi ko sure. Anyway, ikaw talaga, baby girl. Pinaasa mo kami. Sandali lang. Pagbati ho muna sa lahat ng ating mga sukit, mga mahal na mga seniors and super seniors. Sa lahat din po ng mga uri manggagawa. Good morning! Good morning! Anong petsa na ngayon, girl? Uy, bisperas na po ng araw ng Friday, mga kapatid. January 29, 2025. 2 araw na lang. Naku po, Pebrero na. Ang sinasabi po ni baby girl, sa South Korea baga? Oo na... may tumagal-tagal siguro mga halos 2 taon po itong kasong ito. Mabilis Bago pa po. rin kahit papano. Pero Mabilis ang conviction sa kanila. dito naman Diba? sa atin mabilis mga 12 taon. May ngayon, editorial sa Philippine Star. Okay. Good morning pala kay kaibigan Jairus Bondok, ano po. And sa lahat po ng mga tumatangkilik po sa pahayagang ito. Ngayon sa kanilang editorial, another Mino convicted. Well, dito ho ang kanilang tinutukoy ay ang isa pong teller ng Development Bank of the Philippines diyan sa Nueva Ecija na sinintensyahan po ng hanggang 8 taong pagkakabilanggo ng dahil sa kanyang pagpayag na ma-encash ang mga checking talbog. Yan ho. At ito ho mga kapatid ay nagsimula po
ng ilang ng dekada nakakaraan yung pong 2017 ruling ng Cabanatuan City RTC Branch 29 ang siya po namang kinatigan, mga kapatid, ng hukuman. Alright, ito po ay sinasabi po na umabot po ng ilang taon na paglilitis at yung pong sinasabing nag-issue po ng talbog na tseke ay hindi na po nahagilap. Nag-jump bail po ito pero siya nga po ang napitpit dito. Ang halagang pinag-uusapan po ay 9 million daw po na pera sa bangko. Yan, 9 million 9 lang po. million. Higit isang dekada bago po na-resolve ito. Hindi pa ito final, ha? 9 million pesos for ilang dekada? Isang dekada. Mahigit sa isang dekada. Nakakaloka. Opo. At ito ho, mga kapatid, ay hindi pa final. Maaari pa hong dumulog ang nasasakdal sa mas mataas na hukuman. Oo, Yan po. napag-google tuloy ako doon sa meaning nung Mino. Mino. Mino, maliit na isda pala yung ginagamit pagka huhuli ka ng malalaking isda. Dilis. Oo, Yan. yun. Parang ganon. Mino. Anyway, dito po sa atin, mga kapatid, mukhang tataka nga ako kahapon. Meron akong isang kausap magsasabi, ano nangyayari doon sa mga freeze na mga ganyang accounts? Dito sa isang magarang subdivision, nagreklamo yung mga kapitbahay daw dahil yung Nagrereklamo. proponent, Oh. panay na ang development Wow. doon sa kanyang pagkalawak daw po na nabili Oh. na lupain sa isang mamahaling subdivision. Talaga di natatakot, hindi natitinag, ano? Para bagang kasing humupa na nga. Oo, Humupa para na kasing- ang lahat. parang Parang nagkakalimutan tayo. Sa totoo lang, mas pinag-uusapan pa ngayon ang diverticulitis ng Pangulong Marcos Jr. over flood control. At di ako magtataka po, itong kontrobersya po na kinasasangkutan ng ilang pong mga artista ay baka po maging tampok sa mga usap-usapan ngayon. But again, mga kapatid, hindi ho naman po natin iwinawaksi yan. Kasi po may mga sinasabi dyan na mga paglabag sa karapatang pantao, etc. Pati itong nangyaring ang trahedya dyan din po sa Basilan. Yes. Pero ito nga po, ang trahedyang ito, yung pong ginawang pangungulimbat sa ating pera. Kayo ho ba'y handa nang tanggapin ang katotohanan na sa kaisipan ng iba na naman walang mangyayari dito? Ay, hindi dapat. Hindi dapat natin tinatanggap lang na wala nang makukulong dito o walang mapaparusahan dito. Dapat nag-iingay pa rin tayo dito. Okay na ba yun sa inyo? Ganun-ganun na lang yun? Bilyong piso ang pinag-uusapan natin dito. Sinasabi pa nga, trilyong piso. Di ba may mga nagsasabi, hindi lang bilyon yan. Trilyon ang usapan dyan. So paano, okay na yun sa inyo? Kumbaga quits-quits na lang? Ano ito, move on na lang tayo dahil 2026 na, mga kapatid? Ganun ba yun? At ang tanong nga po dito, kung gaano po katibay ang mga kasong isinampa at isasampa pa sa mga binabanggit nilang mga malalaking isda sa kontrobersya at skandalong ito dahil ngayon pa lang po naman, may balita na po. Ito naman ay exclusive po ng GMA News kung saan po itatahimik lang si Attorney Orendain, naghain pala sila Aaron at Direk Joey ng Supreme Court petition nang hindi natin namalayan. Ito raw po ay inihain noong pong, ito po ay Enero 25. Yes. Ano ang hinihiling ng kampo po ni Saldi Niño? Ang hinihiling po ay maglabas daw po, mga kapatid, ng restraining order ang kataas-tasang hukuman para ipahinto ang tanggapan ng ombudsman sa pagpapatupad nito pong kanilang inilabas na resolusyon na pinakakasuhan po itong kanilang kliyente na si Saldi Niño. To annul the resolution. At sinasabi daw lumabag daw po ang ombudsman doon po, mga kapatid, sa karapatan ng kanyang kliyente. Correct. Sa pagmamadali daw po sa pagsasampa ng kaso. This honorable court issue an ex parte temporary restraining order and or writ of preliminary injunction restraining and or enjoining respondent Jesus Crispin C. Remulla in his capacity as the Ombudsman from implementing the resolution dated 14 November 2025, including but not limited to blah blah blah, chechechenes, etc. So sa eto madaling na. salita, ang punto nila, hindi daw maayos na naabisuhan itong si Zaldi mo. Oo. Ang paborito mong si Zaldi, nitong mga reklamo na naihain po laban sa kanya. Mga kapatid, given po ito Sinasabi nga po natin, dahil sa husay ng mga abogadong ito, sa lahat na po ng mga pamamaraan, gagawin po nila, technical na po, lahat ng mga butas niya sisilipin nila. Hintayin natin ang tugon dito po ng Ombudsman because definitely sila po ay pasasagutin dito sa petition na ito. Oo. Pero ito yung sinasabi natin.
Hindi ba? Sa ngayon, doon nga lamang sa kaso po dyan sa Mindoro, pumupuntos po yung depensa doon. Kasi nga, may mga pera itong taong ito. With all due respect sa mga abogado, may kakayahan sila na kumuha po ng pinakamahuhusay na abogado na ang tanging hulang naman sigurong pakay ay siguraduhin na hindi nilalabag yung karapatan ng kanilang kliyente. So, ang tanong po dito, naghain ng petisyon sa Supreme Court. Sino ang petitioner? Si attorney ba? Hindi. Ang petitioner mismo, Aaron, ay si Zaldi Niño. Paano nangyari yun na ang petitioner po wala naman dito? Paano ka nakapanumpa sa iyong salaysay na iniharap at ibinigay sa kataas-taasang hukuman? Uulitin ko lang po, dito po wala pang panig ang ombudsman at sigurado po ako, dito maninindigan po ang ombudsman na lahat ng proseso pinagdaanan po nito at matibay po ang kanilang ebidensyang hawak dito. Yan po yan. So paano ho nakadulog sa Supreme Court itong si Attorney Orendain sa pamamagitan ng Apostil. parang kamag-anak ni Bert Apostol, ano ha? Hindi, magkaiba. Apostil. Apostil. Tama ba ang banggit ko? Is it apostil? Apostile. Apostile, apostile, but I think it's apostil. Pero para sa akin, napakasimple niyan. Affidavit Affidavit. na ginawa sa Sa ibang labas bansa. ng Pilipinas. Tama. At saan siya nakapag-execute ng Naku. kanyang sinumpaang salaysay? Aba, Sa Lisbon ba? ay nako, mukhang fake news yung Lisbon, Portugal. Ay, huwag mo naman sabihin fake news. Siguro dumaan lang ng Lisbon. Oo. Tapos pumunta na dito kung nasa saan siya ngayon. Ay, doon sa pinuntahan natin dati, kung saan mo ko dinala. Hindi ko din alam kung nandun doon pa siya. Pero dito, huwag natin namang maliitin yung sinasabi po ng ating kalihim ng DILG. Kasi baka naman nililito lang tayo ni Zaldi. Kung di mo, sabi nga nitong si former ICC Commissioner Fajardo, Rosana Fajardo, itong mga taong ito, so cunning. Cunning? C-U-N-N-I-N-G, so cunning. So cunning? Oh. What is cunning? So cunning? Yes. Mapanlin lang? Ano ba yung cunning? Mga tuso. Mga tuso? Oh. Baka lang ho, nililito po tayo dito. Kasi, di ba ang sabi, nasa gated subdivision daw, diyan sa Lisbon. Oo. Nasa ambaan Lisbon, Portugal. Portugal, ang bansa. Lisbon po yung kanilang capital. Ito ay nandito po, dulo ng Espanya. Alright? Spain, dulo po iyan. It's a 45 minutes flight from Seville in Spain. Siguro, dati dito ka lang nagdadrive sa Maynila. Mukhang nagdrive ka rin doon, ha? 45 sige. flight. 45 hours. Minutes flight from Seville 45 to minutes Lisbon flight. in Portugal. Okay. Portugal. Aba, ang naturang sinumpaang salaysay ay ginawa sa isa pong abogado doon. Isa pong kinikilala ho naman din, meaning valid yung kanyang sinasabi daw po na mga pag-execute ng gantong uri po ng mga salaysay ng mga dayuhan. Kasi nga hindi din po natin, wala pa tayong hawak ng affidavit kung ano ba ang ipinresinta nitong si Zaldi Niño doon sa abogado. Passport ba ito? Ano bang passport ito? But basically po, ito isinumiti raw diyan sa Supreme Court. Hango po sa report ng GMA News, mga kapatid meron daw pong iniharap nga na affidavit. Saan banda, baby girl? Saan siya nag-execute nitong kanyang dokumentong ito? To be specific, everyone, Zaldi ko is in Nacka, Stockholm, Sweden. In Stockholm? Yes. At ginawa daw po itong pagharap sa isang abogado na ang pangalan ni Attorney Beatrice Gustafsson noong January 15. Doon sa document nakasaad din na itong appointed notary public dyan po sa Sweden in Stockholm ay sinasabi na si Zaldi ko ay humarap mismo sa kanya Yes. noong January 15. Hindi ba ito yung abogadong may notaryo sa Maynila? Hindi. Abogado ni Imposible. Gutesa? Siguro, wait lang siguro naman, ang mga
abogado dito sa Pilipinas, hindi naman, ang mga notary public na ilan dito sa Pilipinas na medyo, sabihin na natin may kakulangan kasi minsan nakakapag-notaryo talaga tayo ng hindi nila kaharap. Yung no ilan. presence, ha? No presence. Siguro naman sa Sweden, mas mahigpit. Siguro naman doon, hindi kagaya dito, na pwede sila magnotaryo Okay. nang wala yung tao. Lalo pa hindi basta-basta itong si Zaldi mo. Aha. At hindi rin basta-basta yung kanyang kaso. Aha. So kung ako si Attorney Beatrice Gustafson, hindi ako papayag na wala sa harap ko mismo si Zaldi. Puwera na lang kung doon ba sa Sweden, money talks din. Ang dali lang. Baka ipatawag ng Senado yan. Yun ang kinakakaba ko. Ha? It's either ipatawag ng Senado o baka sa Sweden pa tayo mag-hearing, mas magastos yun ha. Sandali News lang. 5, ipadala nyo kami ni Ted Filon. Kung ganun. Okay, sige. So, kung ito po ay tinanggap nga ng Supreme Court, although yan naman po ay ministerial lamang at Yes. aalamin pa po natin ang kahihinatnan nito. Pero kung yan ang sinasabi nga po, hindi daw ho naman dinideny ni Attorney Rondain, itong kanilang petisyon na ito. Pero from Lisbon, Aaron, to Stockholm, alam ba gaano kalayo yun? Gaano nga ba? Ang Lisbon po nasa dulo in the south, no? Na Spain then Portugal. Ang Stockholm, mga kapatid, ay dikit na po sa Norway. Nordic na po ito na country. So sa Stockholm, kung lilipad ka by plane, higit po sa 4 na oras yan. Hindi mo kayang i-train yan. Mga kapatid, wala. Siguro mga 17 train ka dyan at ilang araw ka dyan. Opo, ang layo nun yung Stockholm na iyon. Yan po from Copenhagen. Pwede kang mag-train papunta sa Sweden. That's the fastest. Yun na po iyon. And then, pwede Para ka na lang pumunta siyang- ng Oslo sa Norway. Sa Oslo, pwede ka naman. Kasama kita sa Tama, ang Stockholm. galing mo. Kabisado mo pa yun, Oo, 4 hours, Yun nga sinasabi dito ni Google. Ano? Pwede daw nating ikumpara yan sa Manila to Davao. Medyo ganun. Pero yung sinasabi mo, tama. Pinakamabilis, 4 hours by flight. Oo. Pero kung nag-train si Zaldi mo, na malamang di naman niya gagawin, sobrang tagal. Aabutin pala siya ng more than 2 days. Or more than 50 hours kung nag-train siya. Well, siguro naman kung ganun, Baka nag-bus. kung Pwede ganun- rin daw mag-bus kung katakot-takot ang pera mo, palagay ko naman, pwede ka mag-private jet dyan. Anyway, yan po ang pinakahuling balita dito, ha? Oo, so ngayon, ito na po yun. Yung kanilang pag sinasabi na lahat na po gagawin to delay the proceedings. Alright, so mamaya din po, pupuntahan natin itong sinasabi ng ibang mga abogado na doon pa lang po sa ilang mga kaso, baka daw po may problema na. Yan po sinasabi ho natin dito, ha? Dito ho sa, gusto ho nga natin ito, mabilis. Pero yung bilis na iyan, gaano po ka-tight yung hawak na mga ebidensya at kaso laban sa mga taong ito. Otherwise, muli po tayong nganganga at magsasabi, yan na ang sinasabi namin sa inyo. Wala ding mangyayari dito. Wala pa ring makukulong. Well, may nakakulong pero malamang makalaya din. And that's another edition of Finding Zaldi, mga kapatid. Bumalik na kaya sa ng Portugal? Stockholm. Oo. Gusto po tungkol nga sa mga party list na yan at yung ating nga naikwento, marami din po nag-react dito. At alam nila itong totoong kwentong ito dito po sa may mga family. party May list na family. ito. Nako, my God. sandali lang baby girl. Yun daw pong grupo ng ilang pong mga makabayan ay patungo diyan sa Dupax para po doon sa problema ng ating mga kababayan doon na hindi po pinapansin actually. Oo, nagbibingi-bingihan na naman po dito ang DENR sa protesta na ginagawa ng mga taga Nueva Vizcaya. So salamat po na marami sa inyo pong malasakit dyan sa ating mga kababayan na palagay ko po naman po inaalalagay sa alanganin ng kabuhayan at maging yung kanilang lupain na sinasakop nito pong permiso na ibinigay ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR sa isa pong dayuhang minahan. Makabayan ang pumansin? Walang pumapansin na senador? Yung senador, Oo. paano ka papansinin? May mining company din sila. Yun ang Huwag niyo matindi ipalusot doon. yan. Yun ang matindi. Di ba conflict of interest yun? Tigilan na yan. Sige. At least ngayon napansin na po ng makabayan. Mabuti at nandyan sila.
Bago po mga kapatid, ang ating po naman pong importante rin pong follow-up po sa isang issue this morning. Muli po kami nananawagan sa mga kaibigan po at kamag-anak ni Nanay Mami Ofelia Tamayo. Siya po ang mother ni Attorney Dino Tamayo. Siya po'y pumanaw at ang kanya pong mga labi ay nakalagak diyan po sa Santa Rita Church sa Phil-Am Homes in Quezon City. At ang libing po cremation ay on Saturday. Muli po ang ating pakikiramay sa family ni Attorney Dino Tamayo sa pagpanaw po ng kanyang butihing ina na si Mami Ofelia A. Tamayo. Muli ang ating pakikiramay. Kapag po naman komportable yung ating biyahe, parang ngayon itong grupo ng Makabayan, babiyahe sila, di ba? Kapag komportable po yung ating biyahe, ang sarap naman talagang mag-long trip, di ba? Kayo ba'y nakasakay ngayon sa Photon Vans? O di ba? Photon Vans, yan nga pong inihahatid ng Photon Vans tulad ng Photon Transvan E, 13 at 15-seater yan. Photon Transvan HR, 16-seater. Photon Traveler X, 16-seater. Photon Traveler XL, 19-seater yan. Photon Tuano, 15-seater. At ang Photon Tuano Executive, 11-seater. Lahat ng ito pwede pong panghanap buhay ha. Ang makina turbo diesel, walang bitin sa lakas at hatak. At meron pa siyang manual at automatic transmission na maaari mo namang pagpilian. Pang negosyo, pambarkada, pampamilya, pamasada, pwede. At meron pa siyang 5-year or 150,000 kilometer warranty, whichever comes first. Kaya punta na o tawag na sa pinakamalapit na Photon dealership sa inyong lugar. Salamat na marami, Photon Vans. Ang Makabayan kasi, ito yung party list na walang helicopter. Dapat, oo naman. At Kaya sila po, laging... nagla-land trip sila. Oo, so biyahe-biyahe lang sila ngayon. Oo, wala sila kasing helicopter o private jet na maaari pong magtungo diyan sa napakalayong Nueva Vizcaya. Malayo-layo yan, girl. Oo. Mga 8 to 9 hours na biyahe yan. Well, kasama yan sa kanilang trabaho, di ba? Ang tugunan, itong pangangailangan ng mga kapatid natin. At buti nga tama yung sinasabi mo, may nakapansin na kahit papano dyan po sa issue ng mga kapatid natin nitong nakaraan, nirereklamo dahil may mahigit 300 pulis nga po ang tumibag sa barikada na ginawa po nila dyan. Dahil yung komunidad na yon ay hindi po pabor doon sa planong mining exploration ng isang kumpanya dyan sa Dupax. Okay, so mga kapatid, earlier today po, baka lang kayo tinanghali po ng gising, nabanggit lang po namin, Rome, baka tulog ka pa kanina, may nakulong na ha? May nakulong na at yung nakulong medyo malaki-laking isda at maputing isda. Alam mo kung bakit nakulong? Sa kasong pagtanggap ng suhol. Ano ang sinuhol? Chanel bag. Ano ba itsura nun? Depende sa kung ano man ang itsura. At saka mga, Marami ang klase. Tsaka mga diamond. Diamond pendant. Oo. Pero yan, Rome ay sa South Korea. Alam mo kung kanino galing yung suhol? Sabi doon sa mga balita. Alam mo kung kanino galing? Sa isang Unification Church sa South Korea. Yun yung sinasabi Dahil doon. may hinihinging Pabor sa gobyerno. Yun ang sinasabi. Oo. Abay nakulong. Sentensya po ito. Bagamat mag-aapila pero kukulong ka muna. Ito po ay dating First Lady. Yung kanilang presidente na nagdeklara po ng martial law, ito po yun. Sa South Korea po yan ha. Dito po sa atin, kailan? Pilipinas when? Yan ang tanong po nila. Tsaka ang hashtag nila, sana all. Kasi si Saldico, ito lang po, uulitin ko to ha. Si Saldico, mga kapatid, hango nga po sa isang report ng GMA News. At malamang po, this morning po, marami po ang magkukumahog na kumuha po ng kopya nitong kanyang isinumiting petisyon sa Supreme Court. Hindi ho ba nung una, sabi daw po nasa Lisbon, Portugal. At sabi daw po, a friend through a friend and a friend and a friend and another friend, gusto raw pong makipagdialogo. Yan. Mukha pong, ito na, ginagamit na po ang lahat ng kanya pong legal na pamamaraan para mahinto yung kasong isinampa sa kanya ng ombudsman sa Sandigan Bayan.
naghain na po ng petisyon si Saldi Niño sa kataas-taasang hukumang kinukumpirma umano ito ng kanyang abogado at ito'y inihain daw noong Enero 25, tatahi-tahimik lang. Kami po'y tumawag na rin po mga kapatid dito po sa abogado po ni Saldi Niño at hindi Attorney ho kami Roy. pinanguunlakan po ng panayam. Pero ang kanila pong petisyon ay temporary restraining order, injunction sa ginagawa ng ombudsman na tugis na pagsasampa ng kaso laban sa kanya pong kliyente. Okay, tanong, paano siya nakapagsampa ng petisyon? Kinakailangan mong pirmahan yan. Kinakailangan mo ng sworn statement. Kinakailangan mo ng affidavit. Appeared before me, this notary public. Memorize mo yan, girl, di ba? Nakailang demanda ka na ba? Hoy! Ay, Attorney Zion, batiin mo. Good morning, Attorney Zion. Bilang pa naman sa Attorney kamay. Bongko. Go. Si Yan. Attorney Paul Bongko. Attorney Chod Delphin, Oy, batiin of mo course, rin. our favorite Attorney Chod Delphine. Magandang umaga. Oo. Pero yun nga po, ay kanina Okay. pinag-usapan namin ito ng aking partner at sinasabi po ng isang notary public doon na humarap talaga sa kanya ng personal. Sige. Si Zaldico. So, Kaya ako po kasi ay interesado lang po dito kung saan po naman naghain na po naman talaga daw ng kaso sa Supreme Court. Ito na ho yung mga sinasabi natin na lahat ng legal na pamamaraan gagawin para po hindi sila mausig at makulong. Kaya ang tanong, kailan makukulong ang mga mandarambong? Kulong na yan, pero kailan? At mangyari po kaya yan? Pwede pala yun. Habang nandoon ka sa abroad, pupunta ka sa isang notary public ng ibang bansa at doon ka manunumpa. Di kaya doon na magpunta si Gutesa nito? si Orly. Oo, sa Sweden. Oo. Sa Sweden pa manunumpa. Kung may budget siya, like Zaldi. Oo. Basura. Ay nako po. O sige. So, gusto ko rin nga po sanang, girl, bigyan ng pansin yung binabanggit ngayon sa mga kaso nitong BGC Boys. No? Itong si Bryce, At say nagsoli ng mamahaling mga sasakyan, yes. pero nag-plead ng... Not guilty. Oo. Ayos po ba? Hindi ba? Hindi ba conflict of interest yun? May tama ka. Hindi ba? May tama ka. Uy. Ha? Pwede pala yun. Sa atin lang nangyayari yun, yung nagsoli ka, pero ang plead mo, not guilty. Para tayong talagang ginigisa sa sarili nating mantika. Sandali lang po. Si Chacha po kasi interesado sa isyong ito. Nang malaman lang daw ang mga panig sa isyong ito, yung pong abogado ng kabilang banda ay ating pong tinawagan at mukha pong papayag daw sa panayam. Tingnan natin po kung maaari sila maging back-to-back this morning bago pong ating magandang balita sa lahat ng balita po sa ating programa. Ayan ang gusto ko kay Auntie Claire. Hindi siya napapagod magtanong kung kamusta ka, sir. Oo, hindi ba? Ay dapat lang Naman. din kinukumusta. Correct. Pero sa mga sa mga sa mga nagtatanong, etc. Sorry po, tao lang. Hindi ho ba? Tayo pong lahat, tao lamang. Kumbaga, kapag nagkasakit, lumiliban din sa kanila pong trabaho. Di po ba? Yung sinasabing medical bulletin, ang sabi naman ng palasyo, kung kinakailangan, gagawin namin yan. Ngayon daw, hindi naman daw kailangan. Naglabas yata ng video si Pangulong Marcos. Yes, nakikipaglaro sa kanyang aso. Ayun. Parang si Auntie Claire yata ulit yung kasama niya doon, nagtatanong sa kanya. Oo. Okay, mga kapatid, napakainam po nitong ating pag-uusapan kasi nga ito maaari nating i-connect itong pag-uusapan nating issue dito po sa naging first time po na naghayag in public yung dati pong miyembro ng komisyon tong ICI si Ma'am Rosana Fajardo. May binabanggit siya rito, Ang sinasabi niya po dito na yung pagwaksi daw po, pag-alis sa korupsyon sa bansang ito will take several lifetimes. Kasi nga ang sinasabi niya, mga kapatid, mukha daw pong dapat muna nating hayaan na maubos silang lahat. Probably if you want to correct government or correct corruption,
then it would take several lifetimes because then you would probably need to take out everyone who is part of the system. Hindi ho natin sinasabi na silang lahat ay corrupt. Ano po? Pero alam niyo ho yung dynasty. Hindi ho sinasabi natin ha, yan ang ating premise dito. Pero kung di ho ba sila at sila pa rin, mga kapatid, dito sinasabi niya, hindi mangyayari ito. Itong pagbabago po sa ating buong sistema, lalo na sa usapin po ng korupsyon. Atin lang kausapin ng isa sa mga main author po ng iba't ibang bersyon ng panukala po na nagbibigay ng implementing law hango po sa probisyon ng saligang batas sa pagbabawal sa political dynasty. Ang kinatawan po ng Caloocan, si Representative Edgar Erice. Kung Ege, magandang umaga po. Hi, good morning, Ted at DJ Chacha. Good morning sa Apo. inyong lahat. Salamat sa panahon. Chuck, go ahead. Good morning po, Kong Erice. Thank you so much po sa pagpayag sa panayam. Ito nga, Kong, kahapon kasama namin ng Kontradaya dito po sa usapan sa Kamara tungkol po sa pagpasa na nga ng Anti-Political Dynasty Bill dito sa ating bansa. Sa panukala po ninyo, dalawa na miyembro po ng pamilya ang pwedeng sabay na dapat ay tumakbo sa pwesto. Isa po sa national and then isa sa local. Help us understand bakit ganito po yung panukala nyo? Bakit hindi yung tulad nung sa panukala ng iba or ng Kontradaya na fourth degree of consanguinity and affinity? Isa Okay, lang alam sa mo, kanila. Sa Isa kanila, lang. oo. Sa kanila po Oo. isa lang. Sa inyo po, dalawa. Yes, DJ Chacha, Ted. Alam mo, nung una ako nag-file ng Anti-Political Dynasty Bill noong 2001. Ito'y kalimang termino ko na. Nung unang file ko ay isa lang, bawat pamilya, pero second degree of consanguinity and affinity. Nung pangalawang file ko, ganun din. Pero dumaan ito sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms at talaga namang matindi yung labanan. At nakipag-compromise ako, o sige, para maipasa na lang yung sa committee level, ay pumayag ako ng dalawa. Isang national, isang local, second degree of consanguinity. At ito'y nakapasa for the first time in the 39 years history of the Anti-Political Dynasty Bill. Nakapasa ito sa committee. Pero nung dumaan ito sa debate, nakipag-debate ako sa plenary, pero pagkatapos to na-archive din. Dahil talagang napakalakas ng puwersa ng mga political dynasties. At hindi talaga papayag na basta-basta hindi lumaban yung mga puwersa na yan. Kaya nga, yan ngayon yung isinumiti ko muli for the fifth time. Yung compromise bill na yan na nakapasa sa committee noong 2013. At yan yung dahilan. At naniniwala ako na kung makakapasa ito, may isang mariresolba. Yung fat dynasties, mawawala na yan. Completely wipe out na yan. At natitiyak ko siguro kung meron ng matitirang mga dynasty, dalawa-dalawa kada probinsya, at least ano na lang yan, siguro mga 30-40% nung kabuuan. So dahan-dahan lang. Bakit naman second degree of consanguinity? Yung fourth degree of consanguinity, napakamahirap na, palagay ko imposible na yan ay ma-enforce ng Commission on Elections. Sapagkat kung sabay-sabay magpipinsan ay tumakbo pa, sino yung qualified? Mawawala na lahat. So hindi po pwede. Yung determination pa lang na kung sino yung magkakamag-anak o hindi, it will take time. So mahihirapan talaga yung COMELEC. Ang aking katwiran, yung second degree of consanguinity and affinity, yan yung maglolo, mag-ama, magkapatid, mga asawa nila, yung talagang yung nasa household nila. Ang katwiran ko, pag kayo sabay nag-file, disqualified kayo lahat. Kasi kung yung pamilya nyo hindi nyo kayang pagkaisahin at pamunuan, wala kayong karapatan para pamunuan ang bayan at pagkaisahin ng bayan. So mas madali yung enforcement. Pero kung magpipinsan, ibang household yan, kaya napakamahirap na enforcement niya. So, para lang po mas malinaw, sa panukala ninyo,
bawal tumakbo ng sabay ang mag-ama or mag-ina, maging mag-asawa. Mag-asawa, magkapatid. Oo. Magkapatid, bawal din. Maglolo, maglola, bawal. Magbiyanan, Bawal. magmanugang, bawal po ng sabay. Pero pwede ang magpinsan. Pwede ang magpinsan. Kasi hindi niya na kontrolado yan eh. Kasi for example, is even in the provinces, sa isang local government, halos magkakamag-anak eh. Yung mga tumatakbo, mawawala na yan. Baka pag tumakbo na sabay-sabay, paano i-enforce ng ano yun, ng Commission on Elections yun? Mahirap. Kasi nga, sinasabi nyo, when you filed noong 2001, ang gusto nyo po sana noon, mas malawak, pero imposibleng makalusot. So gusto nyong maging realistic, Yes. Congressman Erice, kasi dito sa second degree, nararamdaman nyo, mas posible po ito. Mas posible, Na lumusot. mababawasan. At least, maraming probinsya ang mababawasan. Alam mo, nagsimula ako na, ano pa lang ako, ngayon 65 na ako, 20 years old pa lang ako, lumalaban na ako sa political dynasty sa Caloocan. Nakalaban ko lahat dito, 4 na malalaking pamilya. So, kabisado ko yung frame of mind ng mga political dynasties. Siguro ako na lang yung naiiwan dito na walang political family. Klaruhin And ko the lang first, siya. Opo. and I will be the last politician in my family. Okay. Kung Egay, klaruhin ko lang itong sinasabi nyo, no, sa prohibited act sa inyong panukala, ito siya. No more than 2 family members who are related within the second degree, civil degree of consanguinity or affinity shall be allowed to, no, simultaneously run for any elective office, whether within the same or different government units or level. Pakiklaro lang Yes. po. Ito ho ba, pati nga daw ho sa party list. So, hindi sila pwedeng magsabay sa either national or local o pwede yung isang national, isang local? Paano po ito? Isang national, isang local lang. Okay. Presidente, Vice President, Senator, and Congressman. Isa. Tapos isang local government lang. Okay. So, hindi sila pwedeng dalawa. Isa ang congressman, isa ang senador or presidente. Hindi pwede. Hindi pa pwede. Okay, Hindi pwede. sige. So, hindi rin pa pwedeng isang gobernador at isang mayor. Hindi. Hindi po pwede. Okay, sige. Maraming mababawas talaga sa yung mga fat dynasties na yung mayor, vice mayor, governor, congressman, lahat, senador, sabay-sabay. Mawawala na lahat yan. Okay, sige. So, It's klaruhin a ko good lang start. Apo. Actually, it's a good start. Opo, yes sir, yes sir. Kasi nga, ang version po ni Kong Egay ay, kumbaga, more practical. Yan ang sa kanya. Kasi doon po sa kontradaya, kumbaga hardcore, no? Oo, matindi. Isa Yes. lang. Isa lang. Oo. Mapili kayo. Ito daw mas realistic. Hanggang 4th degree. Correct, Opo. correct. Ang ating pinag-uusapan po muli dito, para nyo itong mga degree-degree na ito, ang first degree po, parents and children. Consanguinity, affinity, asawa, spouse. Yung pong second degree ay grandparents, brothers, sisters, and grandchildren, mga apo. And parents-in-law or sons and daughters-in-law. Yan po yan, na para klaro. Okay. May panukala sila speaker, mabanggit ko lang. Nabasa niyo ho ba yung panukala nila Yes. speaker, Boji D? It's a hoax. Pakiulit po. Hoax yun. Ano yun? Hindi yun po anti-political dynasty. It is a proposal to promote political dynasties. Ba't yun po Kasi nasabi? pwede yan, labing isa. Mm-mm. Sabay-sabay, magkakamag-anak. Opo. Sige nga po, pag-usapan natin yan. Ba't nyo nasabi na ito po ay, kumbaga, fake, no, na panukala? Kasi po, sa kanilang panukala, bagamat ito po ay 4th degree of consanguinity, pero ang sinasabi nila, ay pwede hong tumakbo ang mga magkakamag-anak pa rin, bagamat ang sinasabi sa isang probinsya, halimbawa, hindi pwede po yung magkakamag-anak, pero pwede ka sa ibang lugar. Ganun po sinasabi nila, di po ba, Congressman? Opo. Okay. So, ano po ang inyong basa po dito sa inyong panukala ngayon? Hango din po sa ilang mga bersyon na inyo po napag-aralan, yung chance nito na makalusot talaga at least sa lower house.
It will, depende po yan sa resolve ng ating Pangulo dahil sinabi niya priority yan. So dapat ay, may tumawag po sa akin, isang kaibigan ko, sabi nga pinag-aaralan ng Pangulo at tinanong nga sa akin kung ano yung version ko para siguro mapag-aralan nila at depende po talaga yan sa Pangulo dahil yung pong frame of mind ng mga political dynasties, akala nila sila talaga yung regalo ng Diyos sa bayan nila eh. At akala nila na hindi uunlad yung bayan kung wala yung pamilya nila. Kaya talagang kung hindi gagabayan ng Pangulo at yung kanyang mga kaalyado, palagay ko po walang pag-asa ito. Pero ito pong panukala ni Speaker Bogie D ay parehong panukala silang dalawa ni Majority Leader Sandro Marcos. Opo, pero unconstitutional po yan sapagkat may parameters po yung ang mga framers ng ating constitution. Sinabi dapat yung ipapasang batas will provide equal access and opportunity for ordinary citizens. Pero po sa kanila kasi halimbawa sa Cebu, 7 yung cities doon. Ibig sabihin, isang pamilya pwede maglagay ng isang mayor sa bawat city. Pwede pa rin ng governor, pwede pa rin congressman, pwede pa rin senador. Oo. Yan po yung epekto ng kanilang panukalang Pwede batas. pa rin actually sabay-sabay sila. Pwede pa rin ano. Basically po dito sa kanila. Unconstitutional po yan. It Opo. will not pass the test Mhm. of the framers of our 1987 Constitution. Okay, Congressman, ang effectivity po kasi nito, dito po kila Speaker Bogie D, ano po, ang kanya po, ano ho medyo, kumbaga, sorry po, no, sa akin lang pong pananaw kasi, mukha pong, ang kanila po, madalian yung pagsusulat. Kasi Section 4, applicability, this act shall be applicable to the next election and to all subsequent elections thereafter. Kayo po, ang inyo pong panukala, ang enforcement and implementation, yung COMELEC, ano po, ang sinasabi nga po dito, ang siyang kasama sa pagbubuo nitong IRR nito, pero 90 days pa. From the effectivity of this act, tsaka lang po ang COMELEC maglalabas ng implementing rules nito. Tanong, 90 days pagkatapos, hindi ho naman yan uubusin. Ano? Pero ang inyo pong target dito talaga sa next election na. Walang transition 2028 period. po. 2028 po. Yun. Kasi po, kung makakapasa ito, kinakailangan din po ng Commission on Elections gumawa ng IRR para sa implementation na ito. At binibigyan natin sila ng 3 buwan para matapos ito. At kaya nga po, sinasabi ko, kung may isa sa katuparan to, dapat po sa SONA ng Pangulo sa July, dapat nakapasa na ito sa House at nakapasa na ito sa Senate. Para sa ganun po, yan yung malaking legacy ng ating Pangulo. Walang transition, kumbaga, meaning hindi mo na hahayaan. Kasi ngayon, ito ho, no, to be pragmatic, sa sitwasyon po natin ngayon, may mga senador ngayon, hindi ho ba, na nakaupo na mayroon pong asawa. Marami sila. I mean, hindi lang sila isa, no? May asawa sa Congress. Hindi po, parehong national yan. Ngayon po, meron din pong ang iba dyan, nasa local. Yung kanilang mga asawa. Meron din po ngayon na mga kongresista na yung asawa o anak party list. Magkasama ngayon sa Kongreso. Hindi ba? Meron din po mga gobernador ngayon, si nanay, vice governor si anak. Hindi ba? So, kumbaga, para bang wala kayong ibinibigay na buwelo dito na medyo... Wala po. Go ahead, sir. Basta po, kung may kamag-anak ka na nakaupo, hindi ka na pwedeng tumakbo. May dalawa ng kamag-anak na isa sa national, isa sa local, hindi ka na pwedeng tumakbo. Kahit na re-electionist ka pa. Okay. Sir, ano ang inyong sagot doon sa sinasabi nga ng ilang mga dinastiya naman o ilang pong mga nagdidepensa sa dinastiya na let the people decide. Kayo naman, gusto kami ng tao Hindi ba? Gusto kami ng tao at wala namang kumakalaban namin sa aming distrito o sa aming lalawigan
hayaan Paano nyo. po lalaban? Mm. Paano po laban? Ang daming pera dahil doon sa flood control, sa corruption, wala pong check and balance. Kasi po, mahalaga talaga sa pagbabudget. Gaya ng petition ko doon sa Supreme Court para doon sa unprogrammed appropriations, kinakailangan po yung na-implement ng mga local governments na walang masyadong discretion yung mga public officials dapat sumunod sa principles ng public finance. Pero kung dominado talaga ng pamilya, hindi ang nangyayari po doon sa pondo ng bayan, discretion nila. Kaya po yun ang pinaka nangyayari, gamit nila yung kaban ng bayan. ah ah, Kaya nga po hindi yung pinakamahihirap na probinsya sa ating bansa na communities, mga pinamumunuan ng political dynasties, they would prepare yung yung patronage over long-term projects kasi nga para manatili sila, gamit nila yung pondo ng bayan. Pangalawa po, it promotes mediocrity. Dahil sa ayaw na nilang bitawan yung posisyon kahit na yung mga anak nila na yung mga black sheep, lahat yan nag-aambisyon na lahat. Meron namang magagaling na mga political dynasties pero through generations po magde-deteriorate din po yan. Kaya nga gusto natin mabigyan ng equal access yung mga pinakamagagaling nating mga mamamayan. Hindi mabibigyan ng equal access kung dominated ng mga political families. Kaya nga po, nagsimula kasi yan, historically, nagsimula po yung pagtaba ng mga political dynasties nung martial law. Ginamit po ng rehimeng Marcos noon upang makontrol nila yun. Kaya pinabayaan nila, pinalaki nila yung mga regional and provincial dynasties. Ang kanilang katwiran, you scratch my back, I scratch your back. At ano nangyari? From the second biggest economy in Asia, naulelat na po tayo. Pero dito po sa inyo pong panukala, Congressman, although bawal po ang kaninyo yung sabay kumbaga sa local, isang national, pero Opo. yung succession okay lang. Kung si tatay ngayon, pwede po naman next election o kaya nakatapos siya ng 3 term, si anak naman. Pwede po ba yun? Ako po, I would open po ako na pagbawalan yung succession sa mga local governments. Alam niyo po, nagkaroon kasi po ng term limit sa Kongreso. At yan po yung isang dahilan kung bakit lumaganap yung succession. Alam niyo po ako nung unang term ko, wala pa akong ganong alam nag-aaral pa lang ako sa Kongreso. Nung second term ko, medyo maalam na ako. Nung third term ko, bihasa na ako. Pero hindi na ako pwede. Kung kailan mapakikinabangan yung kaalaman ko, doon pa ako hindi pwede. Kaya po lumaganap yung succession. Kaya nga po may mga tawag dyan sa Kongreso, may mga stage fathers. Pinapabayaan nila yung mga anak nilang pumalit sa kanila, pero tinutulungan nila na yung nalaman nila na mga kaalaman upang ma-improve yung kanilang mga localities, ma-improve yung mga batas na ginagawa nila, tinuturo nila sa kanilang mga anak. Palagay ko po, masasagot yan kung alam niyo naman talaga ang problema na natin yung political system natin talagang ma-reforma. Kaya lang po, may mga pagkakamali din naman yung 1987 constitutions like for example yung multi-party presidential kaya baliwala na ngayon yung mga partido 5-5 at yung campaign finance hindi po masyadong natalakayan. At pangatlo, tingin ko po dapat sa Kongreso walang term limit. Sa Amerika nga po may 40 years na senador. Hanggat kasi po wala namang paghinto yung pagkalap ng kaalaman. Ngayon po, sigurado ako, mas marami akong alam kaysa nung huling term ko nung nakaraang Kongreso. Kaya po dapat palagay ko para sa bayan, yung kaalaman mahalaga po yan. Opo, pero kumbaga tanggalin na kung sakasakali magkaroon ng amyenda, tanggalin na yung term limit? At least po sa Kongreso. Okay. Pero dito nga po sa dynasty na ito, yun nga, hindi pinagbabawalan yon sa inyong proposal na bagamat bawal po magsabay, pero okay lang yan na ang papalit ay either si asawa o si anak o si lolo, si lola. Opo. Yun ang ko po, yun ang para makapasa.
sa Okay. ngayon. Kasi Opo. ako naman po, sa aking okay naman po lahat yan eh. Okay. Kahit nga pinakamahigpit dahil sabi ko nga, I am Opo. the first and the last politician in my family. Sige po. So, well, kasi nga din, sabi nga ninyo, ang ganda ng example ninyo, first term ka, oo, mag-aaral ka, natuto ka, naging bihasa ka. Ang problema dyan, kung nag-aral ka, natuto ka, mangurakot. Yun ang problema. Pagkatapos noon, di ba yung susunod sa iyo, anak, ito ikaw naman ang magsimulang mangurakot. Pati yung anak, tinuruan, anak, okay ang dilihensya. Oo, kaya, Oo, pati yung okay. bata, So anak, naturuan. napagtanto ko, mas maganda ako na kontraktor, tayo na kontraktor. Ayos. Nasa ano, alam niyo po, talagang ang problema natin yung medyo maayon din ako. Maayon din ako kay Chairman George Garcia. Dapat talaga yung matuto yung mga botante. Ngayon po, itong bill na, itong panukala natin, anti-political dynasty, hindi po madali na may papasa ito. Hindi madali, hindi po madali. Kahit na, at sabi ko nga, na depende ito sa resolve ng ating Pangulo. Okay. Kaya ang pakiusap ko sa mga mamamayan natin, kapag hindi ipinasa ito, matuto na tayo. Huwag na kayong bumoto ng pare-pareho ang apelyido. Okay. Well, sana nga po, Mahirap yata yun, Kong oo. Egay. Kong Egay, dito po sa inyong panukala nga, dugo, no? Consanguinity and affinity. Yun pong sa kontradaya, maliban doon, yung pong special relation. Alam po naman natin yan. Yung mga pangalawa, pangatlo, o mga karelasyon, hindi po sakop nito. Hindi po. Mahirap patunayan dyan eh. Walang aamin. Opo. Okay. Ito, gusto ko lang laruhin yun, kasi sa kontradaya nga po, kumbaga, hardcore yung kanilang panukala po. Pati na ho yung mga yon ay dapat na daw po pagbawalan. Hindi kaya na panahon na rin dito i-align yung amienda sa party list law, Congressman Egay? Meron pong may mga panukalang batas po na separate from the anti-political dynasty bill na yan. Ang mga authors po nito sila yung Akbayan at si Congresswoman Laila De Lima. Para sa akin po kasi dapat wala kang party list. Dahil nire-represent naman po ng isang congressman lahat ng sektor sa kanyang distrito. Bakit ano ho ba ang inyong misgiving ngayon? Kayo po bilang veterano na sa Kongreso, magmula pa nung 12th Congress, Congressman Egay, ano ba ang inyong misgiving sa party list ngayon? Kasi po, naman po dahil siguro sa gastos, sa laki ng gastos sa pagkakandidato, puro bilyonaryo at milyonaryo na po yung mga party list, hindi naman marginalized. May kanya, lang po, parang mga interest group, business groups, mga ganun po. Kaya magtataka ka, yung representatives ng marginalized groups ay mga milyonaryo, bilyonaryo at hindi naman kabilang doon sa hanay nila. Okay. Sige po. So, Cha, may tanong ka pa dito sa Dynasty bago Yes. po tanungin ng ilan na lang katanungan ng ating kinatawan ng Caloocan. Congressman, I'd like to hear, ano pong comment nyo doon sa sinasabi ng kontradaya na wag lang elective position? Sinasabi nila, wag din daw o isama din daw dito sa mga panukala yung appointive positions, halimbawa secretary, undersecretary. So kung meron ng elective sa pamilya nyo, bawal nang i-appoint ng Pangulo sa mga cabinet positions, yun pong members ng family. Naniniwala po ako dito at ako'y mag-agree kung ito ay isasama. Okay, tama po. Ganun, Sige. short but So sweet, po. yun lang, oo. So, Congressman Egay, sa inyong palagay, ilang pa pong pagdinig ito at yung pong pagdinig ninyo relevant din sa sinasabi ng COMELEC na mukhang hindi dapat madaliin kasi lahat ng mga salitang gagamitin sa panukala, importanteng malinaw na kasi baka na naman sila ang mag-interpret. Hiningi po namin kay Chairman George Garcia yung kanilang mga comments at hiningi ko po kung ano yung mga dapat na
na isama sa panukalang batas upang mapadali yung kanilang implementation. Nag-commit naman po siya na sa susunod na pagdinig ay isusumitin nila ito upang ma-incorporate namin. At nag-usap din po kami ng chairman ng Suffrage and Electoral Reforms Committee na si Congressman Alonto at ang sabi niya na kailangan maipasa namin ito at maipagmalaki ng Pangulo sa SONA na nakapasa na ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Okay, sige po. Dito po sa impeachment, Kong Egay, ano po ang gagawin po ninyo dito sa usapin po ng pagdinig dito po sa kayo ba miyembro ng Committee on Justice by the way? Ako, bilang Senior Deputy Minority Leader, ako po ay ex-officio member ng lahat ng committee ng Kongreso. Okay, sige. Bagamat ayoko pong pangunahan, ano ho, inyo bang nabasa na yung dalawa pong complaint na naihain at ano po ang inyong pananaw doon? Yung pong unang naihain ay wala pong substance. At pangalawa po, isa Makabayan Black, ito po medyo extensive yung kanilang narration o mga facts. So, meron po akong isang tinitingnan yung tungkol dun sa paggamit ng 23, 24, 25 national budget, yung pagpapabayad ng Pangulo na sa laulain ng Kongreso, yung ano na yan, yung mga budget na yan, ginamit yung program appropriation, inilagay po yung mga malalaki ang kickback na flood control at mga iba pang mga cat's eye, mga ganon, at pinalitan yung mga flagship programs like yung Metro Subway, yung PNR Elevated Railway ang naging bunga po ay na-delay yung ng halos 4 na taon yung dalawang proyekto na yon at mag-i-incur ng siguro po kulang-kulang 300 bilyong additional expenses po para sa gobyerno natin. Yun po yung nakikita ko na dapat ipaliwanag ng Pangulo bakit siya pumayag. Bakit pumayag yung kanyang kabinete. At ito po ay unprecedented dahil sa lahat ng mga kongreso, wala pong walang ganyang kalalaking mga insertions, diversions at amendments. Opo. So kung kayo pong tatanungin, sabi ho ninyo, dapat ipaliwanag ng Presidente, dapat hubang imbitahan ng komite ang Pangulong Marcos bilang respondent dito para maipaliwanag yung sinasabi niyong gusto niyong marinig na paliwanag? Well, bilang paggalang sa Pangulo, kung gusto niya po na sumipot doon at magpaliwanag, okay po yun. Pero kung gusto niya ring sagutin sa pamamagitan niyang kanyang mga kinatawan, okay din po yun. Ang mahalaga, masagot sa bayan, yung malaking katanungan na yun. Okay. Pero yung unang impeachment complaint po, yung kay Attorney Andre De Jesus, basura po yun, wala po yun. Okay, sige po. So dito po sa inyo pong mga review na ginawa po, tingin po ninyo doon sa batayan, may sustansya, may substance po ito at dapat maisa lang po sa deliberasyon hanggang sa plenaryo. Hindi ito sentensyahan kaagad sa committee pa lang. Well, kahit naman po anong desisyon ng committee ay it will be subjected to plenary debates and vote. Kaya po mahaba-haba po na discussion po ito. Hindi lang sa committee level kundi pati po sa plenaryo. Opo. What I'm talking about is that yung committee report ba? Di ba yung committee report pagbobotohan sa plenary at doon may diskusyon. Opo. Na sa committee report pa lang sabihin na walang sustansya. At sa plenaryo, they will just ratify kung anong committee report. Ang conflict lang po kasi diyan, marami din po kasi sa mga miyembro ng 19th Congress ay miyembro pa rin ng 20th Congress. At makikita naman natin na nung unprecedented din na napakalalaki ng mga appropriations ng bawat distrito nung nakaraang 19th Congress. Okay, sige po. So kami aantabay, Congressman Egay, dito po una sa inyo pong panukala na kaninyo ito yung tingin nyo ay praktikal na maaring makalusot at ito nga po mangyayaring hearing ng Committee on Justice sa impeachment complaint ng Presidente. Salamat po, Kong Egay, mabuhay.